LeBron James, D'Angelo Russell at Spencer Dinwiddie ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Pinatahimik naman ng Los Angeles Lakers ang kanilang mga kritiko nang talunin nila ang New Orleans Pelicans sa isang impressive na performance. Na matapos nga na matambakan nila ang Pelicans sa score na 139-122, ay nakagawa din ang Lakers ng isang franchise record. Ito ay matapos silang makagawa ng 87 points pagdating ng first half. Kaya ibang level ang opensa na ipinakita ng kanilang kupunan kanina. Paano ba naman 5 sa kanilang mga players ang nakagawa ng lagpas sa 20 points? Ito nga ay sila D'Angelo Russell na may 30 points, Austin Reeves na may 27 points, at Rui Hachimura kasama si LeBron James na may parehas na 21 points, at Anthony Davis na meron namang 20 points. Kaya naman sa post-game interview ni LeBron, ay binanata naman nito ang mga hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Sinabi nga dito ni LeBron na matapos nga daw ang lahat, ay pinapatunayan pa rin daw niya na mali sila. Ibig daw sabihin ni LeBron akala daw nila ay alam na nila ngayon. Pero alam mo daw pagdating sa kanya. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni LeBron James matapos ang naging post-game interview nito. Alam naman natin na 39 years old na itong si LeBron James. Pero pinapatunayan niya pa rin na kaya niya pa rin maging leader. Na kung saan ay nag-a-average ito ngayong season ng 24.7 rebounds at 7 assists per game. Na meron namang 51% shooting sa field. Kaya sino ba naman ang hindi bibilib sa ipinapakita ni LeBron? Samantalang ang isa pa sa dapat ikatuwa ng Lakers ay ang hindi nila i-trade si D'Angelo Russell. Paano ba naman ay kahit tapos na ang trade deadline, ay halimaw pa rin ang ipinakita nitong performance? Si D'Angelo Russell lang naman ang leading scorer sa Lakers sa naging laban nila kanina sa New Orleans Pelicans. Na meron nga itong 30 points. Na dahil nga dito ay kinilala ni James Worthy ang kahalagahan ni D'Angelo Russell. Na ayon pa kay James Worthy si D'Angelo Russell daw ang susi. Na meron nga daw itong Stephen Curry effect kapag ito ay umiinit. Na kung saan ay 5-0 ang Lakers kapag wala sa kanila itong si D'Angelo Russell. At hindi nga daw ito isang accident. Na bawat pupunan daw ay kailangan ng isang katulad ni D'Angelo Russell. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni James Worthy. Na tama nga lang na hindi ito trade ng Lakers. Dahil kalimitan sa mga talo ng kanilang kupunan ay hindi naglaro dito si D'Angelo Russell. Kaya ganyan kaimportante ang presensya ni D'Lo sa kanilang kupunan. Samantalang namataan naman na magkasama sila Rob Pelinka at Spencer Dinwiddie sa naging laban ng Lakers at Pelicans. Alam naman natin na free agent na itong si Dinwiddie. Lalo at na-buyout na ang kontrata nito ng Toronto Raptors matapos itong i-trade ng Brooklyn Nets. Kaya malaki talaga ang chance na mag-sign ito sa Los Angeles Lakers. Napanigurado na meron ng pag-uusap sa pagitan ni Spencer Dinwiddie at Rob Pelinka para mag-sign ito sa Lakers. Kaya yan ang ating aabangan kung mapupunta ba talaga ito sa Purple and Gold. Habang may good news dito kay Cam Reddish, na matapos nga ito na mawala ng ilang mga laro sa Lakers dahil sa kanyang injury, ay na-clear na ito sa ngayon at pwede na nga daw itong magsimula ng mga activity niya sa loob ng court. Ito nga ay para bumalik na ang kanyang dating kondisyon. At inaasahan naman na maglalaro na ito sa kanilang kupunan pagkatapos ng All-Star break. Malaking bagay nga si Cam Reddish para sa Lakers. Nagbibigay kasi ito ng extra size sa kanilang lineup especially na sa kanilang depensa. Nasa kanyang 35 games ngayong season ay nag-average ito ng 6 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal per game. Kaya abangan na lang natin mga idol ang iba pang update na ilalabas ng Lakers regarding sa status ni Cam Reddish. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.